Department of Information and Communications Technology o DICT, ipinatupad ang blockchain-based budget system para palakasin ang transparency at labanan ng korupsyon. Ang balita niyan ay tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Inilunsad na ng Department of Information Communications Technology o DICT ang transparency portal ng pamahalaan at ang paggamit ng blockchain technology sa pambansang budget. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, layon nitong labanan ang graft and corruption sa pamamagitan ng paglikha ng permanenteng digital record ng bawat pisong ginagastos ng gobyerno na hindi maaring baguhin o manipulahin. Sa cloud ng blockchain system, ang buong proseso ng budget mula approval hanggang reporting na inaasahang ganap na maipapatupad sa 2026 General Appropriations Act. Suportado ito ng Kongreso, ng Kamara, Senado at ng Department of Budget and Management. Dagdag pa ni Aguda, mabibigyan ang publiko ng kakayahang subaybayan ang paggastos ng pondo ng bayan na magpapalakas sa transparency, pananagutan at tiwala sa pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda. Pangulo talaga ang pioneer nito eh. Sinimulan niya doon sa isumbong mo sa Pangulo website. Tapos sinunod niya yung sa transparency portal ng DPWH. Tapos ngayon, lahat ng mga agency halos ano na ng transparency portal. So, yun naman talaga yung vision ni Presidente. At saka nakita mo, siya pa nga nag-demo, di ba? Nilinaw naman ni Aguda na walang ginastos na pondo ng ahensya para sa ipinatupad na blockchain technology na ginamit sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Aguda, ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng grant mula sa private sector at isinagawa sa tulong ng isang third-party provider. Naniniwala ang ahensya na sa pamamagitan nito, maiiwasan ang korupsyon, mas magtitiwala ang publiko sa proseso, institusyon at sa gobyerno. Muli si DICT Secretary Henry Aguda. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Ngayon po, yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon, may mga katanungan po tayo. Ano ba difference ng public chain at bakit hindi yan ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 una. Si DICT Secretary Henry Aguda. Ngayong umaga, 3 event ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang unang aktibidad niya ay dito sa Mandaluyong, pangalawa dito sa Taguig at mamayang hapon sa Palasyo ng Malacanang kung saan magaganap ang isang Van d'Honor. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.